nahihirapan pa rin ang mga LGU sa pagpapaabot ng tulong sa mga residente sa munisipalidad ng Glan dahil nga sa sira-sirang mga daanan. At live mula sa Sarangani, may express report si Gary De Leon. Gary, kamusta na ba ang sitwasyon dyan? Nikki, pakita ko lang yung aerial shot na noon dito sa Glan, wasak, sira-sira at nagkalundo ang mga gusali. Yan ang makikita sa aerial footage sa munisipyo ng Glan sa Sarangani matapos ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Sa footage naman na ito, makikita ang mga pulang tolda. Yan ang pansamantalang tinutuluyan ng mga evacuee sa plaza ng Glan. Na-retrieve naman ang isang katawan sa isang supermarket dito na wasak na wasak. Ganyan din halos ang estado ng munisipyo ng Glan na nagbabadyang tuluyang gumuho bunsod na nararamdamang aftershocks. Ang munisipalidad ng Glan 3 araw na ring isolated matapos masira ang mga kalsada at tulay. Pero ngayon, unti-unti na itong binubuksan. Kaya nakakapasok na rin ang mga supply ng pagkain para sa mga naapektuhan ng lindol. Hindi po kami okay so far, no? Pero marami kaming pagkain ng i-deliver, pero yun nga ang problema namin, hindi passable pa ang mga roads. So we are trying to do our best. Pero sa kabila niyan, marami pa rin ang barangay na hirap pa rin mapuntahan para mabigyan ng tulong dahil sa pinsala ng pagyanig. As of now, we have 20 casualties, pero marami pa akong casualties na yung natabunan ng landslide. So hindi pa namin naumpisahan ma-retrieve. One of the reason is wala kaming fuel. Walang fuel kasi ang Glan kasi 3 days kaming na-isolate. So walang tanker. Patuloy na tinatala bilang ng mga nasawi at mga nawawala pa sa naturang bayan. Pero pahirapan pa rin sila at hindi agad mariretrieve ang mga katawan dahil sa pinsalang iniwan naman ng lindol. So yung mga patay nga na natabunan, pinakikiusapan ko lang yung family. Wala na tayo pong magawa kasi wala tayong fuel at saka patay na po yan. So unahin na lang natin mag-clearing ng mga roads para makadaan naman yung mga pagkain natin. Batay sa talang PRMO Sarangani, aabot sa 28 na nasawi sa lindol, habang 157 sugatan at siyamang nawawala. 743 pamilya naman ang nananatiling bakwit at 54,000 na mga pamilya ang nananatiling apektado. Umabot naman sa 3,567 ang nasirang bahay at 11,105 naman ang mga gusaling partial damage. Sa ngayon, Nikki, unti-unti nang naibabalik ang supply ng tubig at kuryente sa mga munisipyo na sakop ng Sarangani. Pero dito sa Glan, mananatiling nasa dilim sila. Balik sa iyo, Nikki. Pero Gary, kanina nabanggit mo na rin naman, unti-unti nang bumabalik yung supply ng kuryente at pagkain. Pero marami pa bang mga residente ang hindi pa nakakuha ng tulong? Oo, Nikki, kung pupunta ka sa area ng Glan, paakit pa lamang dito sa mga entrada ay makita nyo na sa kalsada ang mga tao. May mga banner, streamer. Kung dyan sa atin, sa Metro Manila, winawagay nila ang bandila dahil Independence Day. Dito, winawagay nila mga banner para naman makalaya sila sa pagkagutom. 3 araw na kasi silang isolated, lalo na yung mga taong nakatira sa mga burol at bundok na bumaba sa mga highway para lang humingi ng tulong. Nagpapadala na ng tulong ang DSWD dito, pero dinadala ito sa munisipyo ng Glan. Pero yung mga nasa area na malayo sa munisipyo, yung mga barangay na isolated, patuloy pa rin umaasa na isang araw makatiran sila ng tulong. Nikki. Gary, sabi mo nga, isolated yung barangay. Ano bang mga daanan ang hindi nadadaanan sa ngayon at nakakapasok naman ba yung mga relief goods? Sa ngayon, Nikki, kasi yung pinaka-main road going to Glan ay nadadaanan na. Nakakarating na dito sa poblasyon yung mga sasakyan ng DSWD at mga supply nakakarating na rin dito. Yun nga lang, may 8 barangay pa raw na isolated dito sa Glan na hindi kayang daanan ng mga sasakyan o mga serbisyo. Kailangan ng helicopter para ma-unload yung mga relief na kailangan nila. Pero sa ngayon kasi, ang ginagawa ng DPWH ay i-clear muna yung mga kalsada para masubukan mapasok na yung mga isolated barangay at simulan na rin yung retrieval operation sa mga lugar na yun. Nikki. Okay, maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.